Bakit nananalo pa rin ang bansang Iran sa digmaan ngayon laban sa Amerika? At bakit hindi matalo-talo ito ng US? Ano nga ba ang implikasyon nito pagdating po sa Bible prophecy? Ano ang mayroon sa Iran sa end time events? Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Ako po ay nagbabalik para sa panibagong kaalaman na inyo pong matutunan ngayon, mga sangkay sa ating vlog. Anyway, kung gusto nyo po yung mga ganitong klaseng topic, kapupulutan po ng kaalaman at aral pagdating po sa Biblia o mga propesiya na nakasulat sa Bible, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube o ngayon din, makikita nyo sa baba ang subscribe, i-subscribe nyo para lagi po kayong updated sa mga video po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Muli, magandang oras po sa inyong lahat mga kapatid, mga kababayan, mga sangkay. At ito, pag-usapan po natin to kasi ayon sa report, ito yung balita na malaki daw po ang kabiguan ng Amerika at Israel sa totoong plano nila sa Iran. Kasi kung papansinin po ninyo mga sangkay, ilang buwan na po ang digmaan na to. Pero hindi po nila matalo-talo ang Iran. Ano ang mayroon nga ba sa Iran? Lalo na sa Bible. Para po sa inyong kaalaman, ang Iran po ay napasama sa isa sa pinakamalaking hula o isang malaking propesiya sa Bible. Nakakagimbal na propesiya tungkol sa kanila. Malalaman niyo po yan ngayon mga sangkay. Panoorin po muna natin ang balitang to. همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد Sabi po niya mga sangkay, I say with all my heart that we won this war. Kita niyo mga sangkay? Declaration ng Iran na panalo po sila sa digmaan na ito. نظامی و در بعد سیاسیش به معنای Its military and political dimensions in the true sense of the word. واقعی خودش پیروز شد. Sa isang pambihirang pagkakataon, mariing ipinahayag ni Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf na sa laban ay walang ibang panalo kundi ang Iran. Iran daw po mga sangkay, you see? At kung papansinin po natin ngayon, hindi po direktang makapenetrate ang Amerika. Imagine niyo mga sangkay. Ang Amerika ang number one when it comes to military in the world. Sinong pangalawa? Ang Russia. Pangatlo ang China. Asan yung Iran? Hindi po sila pumapalo sa top 10. Pero mga sangkay, kinakaya po sila ng Iran. Mapa militar man o mapa politika. Anya hindi man nagapi ng Iran ang pwersang militar ng Amerika. Wala kahit isa sa mga layunin ng Amerika at Israel ang kanilang nakuha o napagtagumpayan. Ito anya ay malinaw na tanda ng kanilang pagkatalo. منظورم از این جنگ این نیست که ما ارتش آمریکا رو منهدم کردیم، ارتش رژیم صهیونیستی، نه. منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن ولی به هیچ کدام از این نوع هدفشون Hindi daw po nagtagumpay yung kanilang goal. سطحی دسترسی They پیدا did not achieve. Grabe. این بزرگترین شکست مطلق This was the greatest absolute defeat of America. و رژیم Grabe. صهیونیستی. Dagdag pa ng Iranian official, ang Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan sa pagitan ng Amerika at Iran ay isang dokumentong nagpapatuloy ng karangalan at tagumpay ng Iran sa aspetong pangdiplomasya. You see? Sa digmaan na to, ang Iran, nananalo pa po sila. Now, ano ba talaga nangyayari? Bakit ganun po ang Iran hindi magapi-gapi ng US at Israel? Para po sa inyong kaalaman, sa Bible prophecy, ang Iran po ay kasama sa listahan. Magkakaroon po in the last days, mga sangkay, sa araw po ng Great Tribulation.
magkakaroon po ng isang malaking battle. At ang digmaan na ito ay tatawaging Gog and Magog battle, kung saan sasalakayin ang Israel ng napakaraming mga malalakas na bansa. At ito ay ang Gog and Magog invasion. Ano ba itong Gog and Magog invasion laban sa Israel? Si Gog ay isang tinatawag na prince o isang leader. Pwede siyang tawaging hari. May mga nagsasabi na mula daw po siya sa isa sa mga anak ni Noah, apo ni Noah, mga sangkay, o apo ng anak ni Noah. I don't know kung sino ba yon, mga sangkay. Pag-aralan po natin next time. Si Gog ay isang prince o isang makapangyarihang leader, at itong Magog ay isang land with full of armies. Isang lugar na punong-puno ng hukbo, makapangyarihan, mga sangkay. At ito sila ay magmamarcha at dadaan sa Euphrates River papunta po sa Israel at lulusubin po nila ang bayan na ito. Now, ano ang mangyayari? From Gog and Magog, sa Gog and Magog battle, ang Israel manghihina. At that time, ayon sa Bible, talagang mauubos ang lakas ng Israel. Pero dahil dyan, mga sangkay, magaganap ang tinatawag na Battle of Armageddon. Masusundan po kaagad. Mababasa po natin, kung dito sa Book of Ezekiel, chapter 38 and 39, nabasa po natin, mababasa po ninyo ang tungkol sa story na to, propesiya tungkol sa pagsalakay ng Gog and Magog battle o ng Gog and Magog soldiers sa Israel pagdating sa Book of Revelation. Dito na mangyayari ang sinasabi na Battle of Armageddon, kung saan bababa mismo ang ating Panginoong Hesus with His armies. Literally, mga sangkay, makikita nating lahat. Makikita ng tao lahat. Bababa ang ating Panginoon. At sa invasion na ito, from Gog and Magog battle, ang transition is Battle of Armageddon. So, ang mangyayari, mga sangkay, matatalo sila, syempre. Mauubos sila. Talo doon. At ito po, mga sangkay, mangyayari, itong Battle of Armageddon from Gog and Magog battle, dahil sila po ay inutusan mismo ng mga sinasabing mga propeta mula kay Satan, Lucifer, at ng kampon ng kadiliman. At itong mga to ay maggagather. Ngayon, mga sangkay, ito po yung mga nakasaad dito. Nakalagay po dito kung sino-sino ang mga lulusob. Son of man, set thy face against Gog and the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him, and say, thus saith the Lord God, behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal. I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, ito lahat ng kanilang mga army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armor, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords. So lahat sila ay may mga pandigma. Ngayon, mga sangkay, ang makakasama nila dito, ito, Persia, Ethiopia, and Libya with them. All of them with shield and helmet. Gomer and all his bands, the horses of Togarmah of the north quarters, and all his bands are many people with thee. Itong mga sangkay,
maghahanda para sa isang malaking pag-atake laban sa Israel. Ngayon, sino ang kasama dyan? Isa sa number 1 na nabanggit dito ay ang Persia. Persia! Ayan, mga sangkay. Mababasa po natin. Sino po yung Persia na yan? Ang Persia po ay ang Iran sa panahon po natin ngayon. Kasama sila sa lulusob sa Israel. So, ito yung sinasabi ko na kung matatalo ang Israel sa digmaan ngayon, ang matatalo ang Persia o ang Iran sa digmaan ngayon ng Israel at Amerika, ang mangyayari mga sangkay, masisira ang kung anumang nakasulat sa Bible na propesiya sa kanila. Kasi kasama po sila sa sasalakay sa Israel. Kasi kung mananalo ang Amerika, sasakupin na po yan ng Amerika, kukontrolin na po yan ng Amerika, magiging kaalyado po ng Israel, mga sangkay. Pero dito, ang Persia po, na sinasabi sa Bible, ang Iran, kasama po sa against sa Israel, na sasalakay nga po doon. Yun ang purpose nila up to now. Kaya hindi po sila natatalo sa digmaan pa. Pero sa araw na mangyayari, ang Battle of Armageddon, ang Persia po ay malulupig at matatalo, mauubos sila lahat ng ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya itong sinasabi na nananalo sila sa US at Israel ay hindi na po nakapagtataka. Sapagkat ang mga ito ay may direktang kumpas mula po sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita o propesiya na dadating ang araw na sila po ay sasalakay sa Israel kasama ang hindi mabilang na mga hukbo. Many believers naniniwala pagdating sa eschatology na itong Gog and Magog ay sasamahan ng Iran, ng Russia, malaking hukbo ng Russia. Sinasabi po nila na baka daw yun ang sinasabing Magog, malaking hukbo ng sandatahan. Well, kayo mga sangga, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.